So what's up mga kapatid, yan, nandito na naman tayo sa panibawang tutorial. So may gagawin tayo ngayon dito, CB125. Ang problema naman ito, na-stuck siya ng matagal kaya ayaw na mag-start. Siguro mga 11 to 10 months to na hindi napaandar. So nung pinapaandar na, ayaw na mag-start. So ito yung gagawin natin, kung ano ba yung naging problema nito. Kasi kung mapapansin nyo, kung nakaraan natin video, TMX125 na-stuck din pero nasira yung cylinder block. So ito naman yung gagawin natin. Check muna natin tong compression nito. Syempre pinakauna sa lahat compression. Paano natin malalaman? Check natin yung kicker. Papadyakan natin siya kung hindi pa siya nag-stock up. So ayan, check natin siya. Papadyakan natin. So ayan, okay pa tong ano nito, compression, napapadyakan pa siya. So ang gagalawin lang natin dito is yung carburetor. Yan, ito yung carburetor nito. So ito lang yung lilinisin natin. Tatry natin siyang pandarin pag nalinis na natin tong carburetor. So ayan, samahan nyo kung hanggang dulo. Pero bago ang lahat, intro muna tayo at maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusupport sa akin channel. So ang unang gagawin natin dito is tatanggalin natin yung tornilyo nitong cover natin sa gilid. Ayan. Ito yon. Para makita natin ang ayos yung carburetor. Ayan. So tatanggalin lang natin yung cover. Yan, para makita natin tong carburetor ng maayos. Yan. So ito yung carburetor natin. Ayan. Ang kakalagin ko lang dito is yung dalawang clip. Ayan, luluwagan lang natin yon. Ayan, ito yon. Ito yung dalawang clip na luluwagan natin. So pwede nyo naman tanggalin yung tornilyo na Gis, dalawa, at saka itong isang clip. So sa atin, clip na lang yung tatanggalin natin. So ayan, luluwagan lang natin to. So ayan, pag maluwag na, pwede nyo nang tanggalin yung carburetor. Pero tanggalin mo natin tong fuel hose galing sa tangke para di siya mabanat. So ayan. Luwagan lang natin ang hose to para madali siyang tanggalin. Sungkitin natin to ng dahan-dahan para may labas natin tong dulo. So ganun lang. Ayan. Pubuka lang natin na konti itong air cleaner natin. So ayan, dahan-dahan natin tatanggalin itong carburetor natin. So ganun lang siya kasimple, dalawang clip lang. So pwede nyo itong tanggalin na dalawa na to para isang clip lang yung lalawagan nyo sa air cleaner. So pagkatapos tatanggalin natin itong takip. Itong takip na to, yan. So may kable natin. So ito lang yung gagawin natin. Lilinisin natin yung loob nito, yung mga G-tings. Kailangan natin sundutin yung mga butas nito ng kable ng ating motor. Yung gas cable pwede nyo ditong gamitin para yung mga butas is magkaroon uli, kasi nabarahan na to dahil matagal na siyang hindi nagagamit. So yan, tatlong tornilyo sa carburetor, mababaklas siya yung baba, yung pinakabaso. So
So lahat ng G-Things nito is lilinisan natin, tatanggalin natin tong floater kasi kung hindi man siya nagbara sa floater natin, pwede rin siya mag-overflow pag kinabit natin. So kailangan linisin din natin yung floater valve. Tapos itong mga dulo nitong natin, mga G-Things. So ganun lang siya, lilinisan lang natin to. Mamaya tatry natin kung gagana na ba siya. So dito naman sa paglinis ng mga G-Things, kailangan nyo dito, sabi ko nga kanina, kailangan nyo dito ng cable wire. Yung sa throttle natin, medyo maliliit yung hibla ng ng cable. Pwede nyo yung kuhanin, yun ang panundot no sa main jet natin at saka sa slow jet. So sa main jet naman is medyo malaki-laki, pwede dito sa clutch. Ang medyo maliit lang yun sa slow jet natin. So yan, babad natin yan. Babad natin siya ng konti. So ito yung G-Things, makikita nyo. Ito yung kawad na gagamitin ko. Ito yung sa throttle cable natin. Susungkitin lang natin yan. Kasi makikita nyo may butas yan. Kailangan tagusan yung butas. So ayan, unahin nyo yung butas sa gitna, siyempre yung butas sa gilid. Siyempre kailangan nyo rin ng panghangin. So yun, malinis na yung slow jet natin. So ayan, walan tayo na konting gas. Malinis dito sa carburetor natin. So itong gasolina na to, ito pa yung dati. So hindi tayo nagpabili ng bago. So try natin tong gasolina na to kung aandar pa siya, na medyo iba na yung amoy ng gasolina na to kasi medyo na-stuck na. So ito pa rin yung gagamitin natin mamaya pag paandar, kung aandar ba. So yan, linisan lang natin. So ito na, malinis na siya. So ikakabit na lang natin yung mga G-Things natin. Nakakabit na rin yung floater natin. Ayan. So naglalaro na siya. So kailangan yung floater natin is naglalaro. Ayan, lalagay lang natin to mga G-Things natin. So ayan. So sa carburetor naman, siguraduhin nyo lang na yung mga butas is nalinis nyo ng ayos, kasi yun yung nagiging problema ng carburetor natin, na minsan walang minor, kahit anong adjust natin is di pa rin siya nagmamatch, or wala tayong magandang nagiging resulta kasi nga barado yung G-Things natin or yung daanan mismo. So kailangan malinis na maigi yung G-Things at yung mga butas ng carburetor natin. So ayan, ikpitan lang natin to. Ayan, lalagay na natin tong cover. So ayan, ganun lang kadali yung paglinis ng carburetor. So ayan, lalagay lang natin yung tornilyo. So ayan, ito lang yung gagawin natin, carburetor lang. Tatry natin siyang paandarin kung aandar na siya.
Ayan, dalawang tornilyo nga lang pala tong sa baso natin. So kakabit na natin tong piston. Kung makikita nyo may groove yan o may ukab, yung malaki doon nakatapat yan sa minor ng motor natin. So yung maliit, makikita nyo sa gilid may guide yan dyan o parang nakausling maliit. Doon yun yung diretsuhan na biyak sa piston natin. So ayan, dito yung nakatapat sa may minor natin, yung groove na malaki. So medyo madali naman tong linisin yung carburetor nito at saka madaling gawin. So yan nga, itatry nga lang natin kung aandar na ba siya. So palayin nyo, nag-stuck yung motor nyo, nagkaroon ng ganitong problema na hindi na umandar. So napapadya ka naman ng ayos. So try nyo panoorin to kung aandar na ba, na nilinis lang natin yung carburetor. Ngayon babalik lang natin to. Yan, sentro lang natin yung carburetor natin kasi yung manifold natin is may guide yan sa carburetor manifold natin. So yan, okay na. Ikakabit lang natin tong lock or clip nitong carburetor natin. Siyempre itong gasoline hose natin, kakabit natin. So ayan. So try na natin siyang paandarin. Yan, susuyan natin kung aandar na siya. So ayan, makita nyo wala na siyang battery kasi na-stuck nga. So ayan, umaandar na siya. So ganun lang, yun lang yung ginawa natin. Nilinis lang natin yung carburetor. Yung dati pa rin spark plug, dati pa rin gasolina, umandar na yung motor nito. So madali lang siya, di katulad ng una natin ginawa na stock na nasira yung block. So ayan, ito lang yung naging problema niya nga, is carburetor. So maraming salamat sa mga nanood, sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Salamat sa inyo.